Magandang umaga sa bawat isa sa ating mga kapatid. At ngayon, tayo po'y nasa panahon uli ng pag-aaral ng kanyang salita. Ang ating pag-aaralan ay hinango sa mga aklat ng Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. Akin pong basahin sa Tagalog, sabi dito, pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun at lingkod ni Moses, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon yumanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibibigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Itong magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ay malalaking ilog ng Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng Eteo hanggang sa dagat Mediterranean. Walang makakagapi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang binigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway o anumang nakasadod at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad dito. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang biling ko, magpakatatag at lakasan ang iyong loob. Huwag kang matakot mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, aming Panginoon. Salamat po sa iyo sapagkat minsan pa pinaranas mo ang iyong tipanan sa iyong mga anak sa Israel na ngayon ay pinagpapatuloy mo sa amin ng nananampalataya kagaya ng pananampalataya ni Abraham. Dalangin po namin na sa lakbaying kailang dinaanan na siyang nagbigay mensahe sa amin kung paano rin kaming dadaan at lalakad sa mga kautusan mo. Tulungan niyo po kami na matuto kami sa oras. Maintindihan namin ang naisin. Malaman namin yung gusto mong iparating sa amin upang kami magtagumpay dahil yan ang pangako mo. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin dinadalangin ng iyong panguna, ang paghawak sa iyong salita. Dinadalangin namin ang Dalawang Espiritu Santo na siyang magpaliwanag at magbigay ng koneksyon sa lahat ng bawat isang nakatinig ng iyong salita. Higit sa lahat, sa aming pagnilig, sa aming pangunawa, at sa aming pagtanggap. Gabayan pa. Sa pangalan na ng Panginoon Jesus, kung aming dalangin. Amen. Dito makita natin yung ilang katotohanan na mayroong isang bayan na pinili ng Diyos. Walang iba kundi Israel. Isang bayan mula kay Abraham. Isang bayang itinangi dahil kay Abraham at ginawang pag-aari ng Diyos. Subalit nakita natin sa mga sinaad ng kasaysayan na itong bayan na to, nung sila'y dumami at sila'y naging isa ng clan o lahi, ay dinala sa Ehipto dahil sa nagkaroon ng 7 taong tagutom. At doon ay tumagal sila ng marami hanggang naging isang bansa. At dahil doon, pinahirapan sila at ginamit ng Diyos si Moses para yung Ehipto ay parusahan sa pagpapahirap sa kanyang bayan na kanyang itinangi. Kaya makita natin ang pakikipaglaban ng Diyos sa Diyos ng Ehipto at kung paano niyang winasak at inalis yung kapangyarihan ng Ehipto bago sila umalis doon. Kaya yung labanan doon sa salot ay labanan ng mga Diyos. Ginamit lang nila si Moses at yung Pharaoh na nagpapakilala ring Diyos na parang representative ng Diyos. Si Moses nagpapakilala ang representative ng Diyos. Kaya nakita natin yung labanan. Pero kalaunan, makita natin nagtagumpay si Yahweh at nilabas ang bayang Israel mula sa Egypto
At yung takbo ng bayang Israel, nung sila'y pumunta mula Kanaan, papunta ng Ehipto, umabot lang ng 11 araw. Nung sila'y lalabas, dahil yung pagpunta nila ay ilang tao lang sila, ay mabilis lang. Pero yung pagbalik nila, halos 2 milyon na ang usapan, kaya umabot ng 40 days. Sa bagay, nandun pa yung ilang paglalatag ng mga kautusan, kaya umabot ng 40 days. Kaya lang pagdating sa Kadesh Barnea, kung kailan malapit na silang tumawid, nagreklamo sila sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, yung 40 days gagawin niyang 40 years. Kaya tumagal ang Israel sa wilderness at lahat ng first generation ay nangamatay dahil sa kanilang pagrereklamo sa Diyos. At kasama si Moses na namatay, kaya dun sa binasa natin, sa verse 1, inihayag na ng Diyos na patay na si Moses. Pero ang kagandahan sa Diyos, namamatay yung kanyang mga pinipiling magpatubad, pero kailanman hindi namamatay ang pangako ng Diyos. Kahit namatay yung lingkod, sabi niya, baliktad, sabi niya, patay na ang lingkod ko si Moses, kaya maganda ka, Joshua, at ang bayan, angkinin nyo na yung pangako ng Diyos sa inyo. Kung kailan namatay si Moses, saka sinabi yun, isa na yun sa alam naman natin na si Moses ay sinabihan na hindi makakapasok sa lupang pangako. At kung paano nakita natin yung Israel, tingnan din natin yung naging kalagayan ni Moses na siyang naglingkod ng tapat sa Diyos at kumilala sa Diyos at nagpakilala sa mga tao kung sino yung Diyos. At makita rin natin ang Kanaan na kung saan kung paano nakipaglaban, natakot para sa bayang Israel na papupunta. At makita rin natin ang wilderness na walang kakwenta-kwentang lugar at maraming namamatay. Pero ginamit ng Diyos para hubugin ang isang bayan tungo sa isang pakikipagtipan. At dito, makita natin kung sila'y lumakbay, tayo rin ay naglalakbay. Meron din tayong lakbayin. Kung paano yung lakbay nila na ginawa, hindi natin masabi na nung panahon nila mas mahirap. Kasi maging sa panahon natin ngayon, meron yan tayong sariling lakbayin. At ang lakbayin na yan ay hindi yan madali. Naalala ko tuloy yung mga sumasayang triathlon, yung mga sumasali sa boxing, maging sa tour, lalo na yung tour dito sa Pilipinas, yung tinatawag nilang Marlboro Tour, ay mga siklista na yung mga bisikleta nila ay nagkakalaga ng 300,000, 200,000. Pagkatapos yung lakbayin nila, talagang malala, may mga komplikado, paliko, pataas, lalo na sa Baguio. At may mga namamatay din sa sobrang pagod. Pero bakit ko binanggit? Kasi yun yung lakbayin nila, alam nila kung gaano kahirap yun. At hindi sila sasali kung alam nila na hindi nila kaya. Alam nila na kaya yun. Ganon din sa atin, lahat tayo may lakbayin na inilaan ng Panginoon para sa atin. Kung naniniwala tayo sa pangako ng Diyos, tiyak, magagawa natin lahat nito. Pero kung nagdududa tayo at nakatingin tayo sa ating kayang tiyak, mahihirapan tayo. Marami ring Bible characters na tumakbo sa iba't ibang paraan. May nagtagumpay, mayroong hindi nagtagumpay. Merong nakapahamak at merong nakaligtas. At yan yung lakbayin. Hanggang sa panahon natin ngayon, meron tayong mga lakbayin. Ang plano ng Diyos sa bayang Israel ay maging matagumpay, maging nakaiwalay, maging puno-puno ng pagpapala, pero lahat ng yun ay hindi mangyayari kapag walang gagawin ng Israel. Kaya ang Israel ay nakatali naman sa Diyos, dapat itangi niya ang Diyos bilang kanyang sariling Panginoon. Ganon din sa atin, marami tayong kine-claim na mga pangako ng Diyos at walang duda yun. Pero kailangan natin patunayan sa Diyos yung totoong paniniwala natin yung sa kanyang pangako at yung ating totoong pagsunod sa kanyang mga kagustuhan. Kaya dito, makita natin na yung pangako ng Diyos ay nakukumpleto, nagiging matagumpay kapag may kahalong pagtitiwala at pagsunod sa nais niyang gawin natin. Ngayon, kung ang Diyos ay nangako, lalo na sa verse 3, sabi niya, ibibigay ko lahat ng lupain na tuntungan ng iyong paa. Sa verse 4, sabi niya, maging ang hangganan nito mula Hilaga ay kabundukan ng Lebanon at Dimog. Nakita natin doon paliwanag, ang lawak. Tapos verse 5, sabi niya, wala makakagawpi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita
Hindi kita pababayaan man. Sabi niya, papatnubayan niya. Ang tanong, kung yung lahat ng pangako na to ay sinigurado ng Panginoon, kung yung mga pangako ng pagliligtas, pangako ng pagpapala, pangako ng katagumpayan, saan man tumungtong, anuman laban, hindi siya matatalo, kung ganun at katiyak yung pangako ng Diyos, bakit kailangan magpakatatag? Ba't kailangang gawin pa ni Joshua na lakasan niya ang loob niya kung ganun kasigurado? No? Kaya dito natin makikita na napakahalaga nung bilin para makuha yung pangako. Kung hindi mo pinalagaan yung bilin, yung paalala ng Diyos, imposibleng makuha natin ang pangakong inilaan ng Diyos para sa atin. Yung promises ng Diyos ay nakukumpleto kapag naging matagumpay yung paniniwala at pagsunod. Kaya kailangan talaga magpakatatag, kailangan talaga na lakasan ng loob kasi hindi ganun kadali ang lakbayin. No? Una, makita natin sa verse 6, sabi niya magpakatatag ka at lakasan mo yung loob sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa Diyos. Unang dahilan, ba't kailangan tayong magpakatatag? Kasi tayo ay mamumuno. Tinawag tayo ng Panginoon para mamuno. Maaring hindi sa iglesia, pero tiyak mamuno para sa iyong pamilya. Mamuno para sa iyong mga kaibigan. Mamuno para sa iyong posisyon, sa iyong pagtatrabaho. Lahat tayo ay tinawag para mamuno. Pero yung pamumuno na ginagawa natin ay hindi ganun kadali. Hindi siya isang bagay na dapat nilalaro. Ang pamumuno ay isang mahirap na bagay. Maraming kalaban ang pamumuno. Makita natin, hindi lang ikaw ang gustong mamuno at maraming tao ang gustong mamuno. May competition sa bagay na to. May labanan sa bagay na to. Pero palagay natin na ikaw lang talaga ang pinili, kagaya ni Joshua. Pinili siya na mamuno para sa bayan. Pero anong naging reaction ni Joshua kumpara sa reaction ni Moses nung pinili siya ng Diyos? Nung pinili ng Diyos si Moses, panay ang tanggi niya. Utal-utal ako, Panginoon, hanggang sa nagalit ang Diyos. Pero dito kay Joshua, pagkatapos kausapin ng Diyos, si Joshua, sinabi niya, patay ng aking kapatid, humanda ka, ikaw nang mamumuno para matupad yung pangako ko sa bayang Israel. Pero makita natin, tanggap ni Joshua. Anong kaiba nila? Si Moses, nakatingin sa sarili niya, lagi sabi niya, hindi utal-utal ako, may kainaan ako. Pero mantalang si Joshua nakatingin sa kakayahan ng Diyos para gamitin yung buhay niya. Kaya nakita natin, naging pagamat super, uh, ang tawag dito, sobrang sikat si Moses, hinangaan at naging basihan ng pananampalataya. Naging faith icon siya o religious icon. Ay nakita natin, mas maraming nagawa si Joshua kaysa sa kanya. Si Joshua dinoble yung natalo niyang hari, samantalang kay Israel hindi ganun karami. Kay Moses, maaring dahil noon, naglalakbay sila, bawat bansa na gustong lumusog sa kanila, may labanan. Samantalang itong pupunta nila, napakarami ng magkakadikit na bansa. Kaya mabigat yung labanan. Hindi ganun kadali. Kaya una, yung personal niya, self-esteem niya. Si Moses, na siyang kinakausap ng Diyos, si Moses na talagang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ay nagliwanag yung image ng Diyos sa kanyang mukha. At biglang sasabihin, ikaw ang papalit. Mahirap yun. Hindi ganun kadaling hawakan ang ganung posisyon, bagamat ipinipilit na ikaw. Bakit? Kasi katingin tayo sa sarili natin. Anong mangyayari pag ganito? Anong mangyayari pag ganito? Pero salamat sa Panginoon, yung pagpili ng Diyos, sabi niya, mamuno ka. Pamunuan mo. Yun yung una na yung parang leadership would be difficult, no? Bakit? Kasi una, meron kang personal problem.
ang tingin natin sa sarili natin mahina. Ang tingin natin sa sarili natin may kakulangan. O ang tingin natin sa sarili natin may mga kasalanang nagagawa. Kaya yung pangalawa, yung sistemang ating na-develop mula sa ating paglalakbay, marami dyan corrupt, marami dyan hindi maganda. Kagaya ng hypocrisy, ay ng palagay natin na pagiging mayayain, o kaya pagiging sobrang yabang, sobrang confident. Parehas negative yan, no? O yung incapability, maraming bagay na hindi mo alam. Kaya takot kang mamuno. Pero dito, kita natin, ang Diyos ang siyang nagtatalaga para ka mamuno at ang Diyos din nagbibigay ng kakayahan para maging matagumpay ang ating pamuno. Kaya, sabi nga dun sa isang quotation, leadership is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ito sabi ni John Maxwell, na bilang leader, dapat alam natin yung daan at dumadaan tayo dun sa alam nating daan at higit sa lahat, itinuturo natin sa tao yung daan na ating nakaran. Nang ibig sabihin, pagdating sa pamumuno, ang pamumuno ay mabigat na obligasyon. Bakit? Kailangan nakikita sa iyo yung sinasabi. Dapat nararamdaman ng Panginoon yung pagmamahal. Nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa iyo yung potential mo dahil ikay nasa Panginoon. Yun yung unang problema. Dapat tingnan mo yung sarili mo na isang may kakayahan na hindi naman magyayabang at merong paraan ng Diyos paano kang ginamit anuman yung sitwasyon mo. Pangalawang problema, hindi lang naman yung personal eh. Problema rin natin yung taong nakapaligid sa atin. Hindi lahat ng tao, kahit anong gawin mo, hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Merong negatibo, merong positibo. At dito, makita natin na yung kanyang mga tao ay may kahinaan. May mga tao, kagaya si Akan, di ba? O, nagnakaw. Hindi niya alam yon, hindi niya alam na masama si Akan. Pero kalaunan, nabisto siya ng Panginoon. At makita rin natin dito yung identity ng mga tao, iba-iba. Yung witnesses ng mga tao, iba-iba. Yung mindset ng tao, iba-iba. Kaya nga, mahirap ang pamumuno kasi may mag-question sa style mo. May magkukumpara sa style mo. Pero ang punto natin, bawat isa sa atin, binigyan ng kakayahan ng Diyos, yung tinanggap mo Panginoon, ng banal na Espiritu para ma-discern mo ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong sakasuin. Kasi yan ay pangako ng Diyos. Ang paghihintay sa pangako ng Diyos, hindi parang wantawad na nakangakatantay mong bumagsak. Kailangan mong gumalaw para mangyari yung pangako ng Diyos sa atin. At dito, nilinaw niya na pagdating sa pamumuno, kailangan mong magtiwala sa Diyos. Kailangan mong isipin na ginagamit ng Diyos ang buhay mo. Kailangan makita mo na yung mga taong pinamumunuan mo ay lumalago para sa noon. At yung pangalawa, makita natin, verse 7 at 8, sabi niya, basta magpakatatag ka at lakasan ng mong yung loob, kusundin mong mabuti ang kanyang kautusan, ibigay ni Moses, huwag kang susuway anumang nakasa dito at magtatagumpay ka saan man magpunta. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, bulay-bulayin mo ito araw at gabi upang matupad ang lahat ng nakasa dito. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito na naman yung pangalawang pangako. Ba't kailangan magpakatatag at ba't kailangan tayong lakasan ang ating loob? Kasi, makita natin, may kahirapan ng pagsunod. Hindi ganun kadali ang pagsunod. Naglatag ang Diyos ng mga pangako, pero lahat ng pangako na yan, matutupad lang yan kapag nagkaroon ng lubusang pagsunod. Kadalasan, ang nakita natin, yung pagsunod ng tao, meron tinatawag na hypocrisy. Sumusunod lang siya pag may nakakita, sumusunod lang siya pag may okasyon. Pero pag wala yun, may problema. No? Hindi dapat ganun. No? Minsan naman, yung pagiging liberal ng tao, no? Yung kanyang, pakita natin, sa kanyang pagsunod, yung pagiging liberal niya, nagiging daan para maging traditional or maging common yung kinagagawa. Hindi yung pag may ginagawa ka, tuwang-tuwa ka na gawin ito kasi alam mo ito'y para sa Panginoon.
Ito yung isang uri ng paglilingkod. Ito yung isang uri ng pagsunod. Pero kapag alam mo na ito yung isang obligasyon lang, hindi ka masayang ginagawa. Compliance, parang ganun. Kaya dito, makita natin, pagdating sa pagsunod, kailangan ng disiplina sa Panginoon. Kailangan natin siyang sundin. Kailangan natin huwag pagdudahan yung kanyang salita. Dito sa 7:8, inilinaw dito na yung kahalagahan ng salita ng Diyos, yung kakayahan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang hindi pagsunod ay tinatawag na rebellion against God. May binanggit nga dito na ang tawag dito is witchcraft. Kaya nga, napakahalaga yung sinabi sa 7 and 8 na merong salita ng Diyos. No? Merong salita ng Diyos na ibinigay para maging basihan ng katotohanan, para maging basihan kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya, yung pagsunod, makita natin, una, bawat isa dapat ay nasunod. No? Pangalawa, as a good leader, dapat good follower ka. No? Kaya lang yun yung common problem. Hindi lahat ng leader ay good follower. Maraming leader nakatago yung kanyang buhay at pagkatapos magaling mangaral pero sa totoo nagkakaproblema sa kanyang buhay. Sa harapan ng Panginoon bago kanya piniling leader, natitiyak niya na ginawa mo yung lahat ng nais niya. At ganun mamili ang Diyos sa gitna ng karamihan na kanyang kinausap, kanyang pinagpala, kung sino lang yung natuto at gumanap dun sa kanyang naintindihan, yun ang gagawin niyang leader pagdating ng araw, no? Kaya dito, makita rin natin yung partial obedience ay hindi pagsunod. Basta sinabing hindi porket may obedience ay pagsunod yun. Basta kulang yung ginawa pagsunod, eh kasalanan din yun. Kita natin si Saul, inutusan ng Diyos si Saul na uksain yung Amalekita at patayin yung mga hayop. Pero hindi niya pinatay. At hindi niya pinatay uh, yung hari upang gawing korona. Tapos nagpagawa agad siya ng rebulto na doon malinaw na pagdating sa pagsunod, compliance lang siya. Ang mahalaga sa pagsunod niya ay yung magtagumpay siya. Hindi katulad sa pagdating sa pagsunod, makita mo napakalaking ginagampanan ng trust, ng pagtitiwala. At yung pagtitiwala, malaking ginagampanan ng mindset ng tao. Habang tumataas yung pagtitiwala mo, nagiging broad ka, nagiging bold pagdating sa kagustuhan ng Diyos. Okay, kaya nga, ang problema ngayon, bakit mahirap sumunod, kaya kailangan mong magpakatapang at kailangan mong magpakatatag, kasi una, yung morality natin nagde-decline. Parang mas bida na yung paggawa ng masama kaysa yung paggawa ng mabuti. Pangalawa, maraming pagkakataon ang pinapractice ng tao partial obedience. Tapat siya sa pagkakaloob pero hindi tapat siya sa isang bagay. Minsan naman tapat siya sa pagpapaawit pero hindi siya tapat sa ilang bagay. At yun yung problema, talagang hindi mo magagawa yun kung hindi mo siya intentional. Nasasabihin mo sa sarili mo, gagawin ko ito. Ito yung plano ng Diyos para sa akin. Kaya lahat yun magkakasama, yung sistema nagbago, dati makita natin, pagdating sa pagsunod sa kautusan, yung mga tao madaling maintindihan. Pero ngayon, ang daming kalaban na. Marami na tayong pinagkatiwalaan, marami na tayong inaasahan. At dito, makita natin dito sa pangalawa, ang pagsunod ay isa sa mabigat na utos ng Diyos. Laging may kasamang if yung blessing. Kung ito'y susundin natin, ito'y ibibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod. Anumang sitwasyon meron kayo. As long na alam mo yung salita ng Diyos, panghawakan mo to, panindigan mo to, at ang Diyos ang gagawa ng paraan paano maging maayos yung buhay natin. Ang salita ng Diyos ay principle na kailangan yung buong trust ay nandoon. Saka doon pa lang mararamdaman natin ang tulong ng Panginoon. Panguli, yung tinatawag na mahirap at mahaba ang lakbayin. Una, bakit kailangan magpakatatag at makita natin at lakasan ang ating loob? Kasi una, may kahirapan sa pamumuno. Hindi mo kontrolado yung tao. Tanging kontrolado mo lang yung sarili mo. Pangalawa, bakit mahirap?
Kasi mahirap ang sumunod. Mas madaling sumunod sa salita ng Diyos ay ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Mas madaling sumunod kapag makikinabang yung sarili mo kaysa makikinabang yung iba. Naalala niyo si Jonah, di ba? Si Jonah, dahil ano siya, silot, yung nakita ng Diyos kasamaan ng Ninibe, sabi nga, Jonah, pumunta ka doon kasi gugunawin ko sila. Ayaw ni Jonah kasi alam niya, mabaging yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kaya hindi siya pumunta, tumakbo siya. Pero sa ginawa ng Diyos, binalik siya at iniluwa doon sa Ninibe at kinausap niya yung tao na nagsisi sa Panginoon. Nagsisi pa noon. Kaya doon natin makita, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Yung bagay na hindi natin alam, alam ng Diyos ang gagawin. Kaya hindi nalulugi yung nagtitiwala sa Diyos. At yung panguli, yung mahirap at mahabang lakbayin, ito naman yung laging makita natin pagdating sa pagsunod sa Diyos. Sabi niya dito, verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag ka matatakot mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Dito may malinaw na sinasabi na merong lakbayin saan man siya pumunta. Pero may katiyakan ng pangako na kasama mo ang Diyos. May katibayan ng pangako na hindi ka mapapahamak saan ka man pumunta. Yun ay pangako ng Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos ay merong sariling panukat sa ating mga pananampalataya. Kaya tinitingnan niya kung tayo'y susunod, kung tayo'y aasa sa Kanya. Kaya yung pananampalataya, makita natin, isa sa nagpapatagumpay sa ating buhay Kristyano. Pero kadalasan, ang test ng pananampalataya, ang iniutos niya ay illogical. Ang iniutos niya mga bagay na imposible. Ang iniutos niya yung bagay na hindi isa na yung tao. Pero yun yung plano ng Diyos para matiyak niya kung yung taong ito totoo bang nagtitiwala sa Kanya. Yun yung paraan ng Diyos para malaman niya. Kaya dito, makita natin yung mahirap na lakbayin ay hindi biro. No? Tapos yung makita rin natin, yung faith natin ay dinidevelop ng Diyos sa pamagitan ng mga illogical things na kailangan sundin natin yung pag-isipan ng ating Panginoon. May mga gandang example dito, si David and Goliath. No? Si David napakaliit, si Goliath napakalaki. Pag titingnan mo sa pamantayan ng tao, walang panalo si David. Pero makita natin sa kwento, ang nanalo, makita natin, ay si David, kahit na napakalaki ni Goliath. Ang nagtagumpay ay yung maliit na bata at natalo yung higanteng Goliath. Bakit? Dahil kita natin, kahit mahirap yung lakbayin niya, kahit na mahaba yung lakbayin niya, nagtitiwala kasi siya sa Diyos. Hindi siya nakatingin sa sarili niya, nakatingin siya sa Diyos. Ganun din ang nangyari sa Israel at sa Egypt. Sabi ng Diyos sa Israel, kay Moses, dalhin mo ang aking bayan. Hindi ganun kadali yun. Mahirap yung lakbayin na inutos ng Diyos. At makita rin natin, tumagal sila ng 40 years din sa wilderness. Diba? Bakero, yung kay David, nagtagumpay si David, ang Israel hindi nagtagumpay. Failure sila. Sila yung modelo ng maling pagsunod at maling pagtitiwala sa Diyos. Si Joshua, na natin kung paano pinangunahan Israel. At naging matagumpay si Joshua, pero hindi naging matagumpay yung mga tao na kinausap ni Joshua. Si Gideon, isang duwag na tao, pero makita natin, niloob ng Panginoon na magtiwala siya sa illogical na paraan. Kasi kakaunti na nga sila, binawasan pa ng binawasan ng Diyos hanggang sa naging 300 na lang sila. Pero dun pa lang, makita natin, kontrolado talaga ng Diyos yung sitwasyon. Dito makita natin bakit ang Diyos ay merong kakaibang kakayahan. Kaya minsan kasi, kaya pa tayo naiinip kasi parang ginagawa natin taong Diyos. Minsan kaya tayo naiinip kasi parang gusto na gumawa ng ibang plano na sana ito na lang. No? Pero pag naintindihan natin lahat ng plano ng Diyos ay perfecto, ma-excite tayo na gagawin natin isang bagay na hindi natin naisip o isang bagay na hindi kasali
Pero ginawa natin sapagkat alam natin merong Diyos na nag-utos, no? Merong Diyos na gumawa. Kaya ang basihan kung bakit mahirap at mahaba, una, lagi ka nakatingin sa sarili mo. Lagi mong tinitingnan yung kakayahan mo na hindi mo kaya. O, pangalawa, makita natin yung tao, ginagawang tao ang Diyos. Pine-question ng Diyos, ginagawa niya, itinutulad niya sa taong Diyos. Paano mangyayari yun? Kung ganito, ganito. O ang Diyos ganito, no? Ang totoo, walang katulad ng Diyos at magagawa niya lahat ng bagay sa gitna natin. At yung panguli, makita natin dito sa panguli na dahil mahabang lakbayin, dapat nakatuon tayo sa pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos ang nag-motivate dun sa ating pananampalataya at yung ating pananampalataya ang nagpapadali ng lahat ng bagay. May mga disaster araw-araw, may mga calamity araw-araw, may problema tayo araw-araw. Pero titiyakin ko sa inyo, kapag ang Panginoong Yesus ay nasa iyo, naman ang Spiritong na nasa iyo, hindi ka makakaramdam ng kalungkutan, hindi ka makakaramdam ng kalugihan. Kasi lagi mo nakikita yung kakayahan ng Diyos. Si Noah natapos niyang arko sa kabila ng 1 taong mahigit na preparasyon. Si Abraham nagkaroon ng sariling anak pagkatapos sabihin sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa. 25 years yung lumipas bago siya nagkaroon ng anak. Kaya dito, makita natin, kailangan natin maging matatag. No? Kailangan natin maging matatag kasi lahat tayo ay ginagawang pinuno ng Diyos. Pinuno ka ng kapatid mo, pinuno ka ng pamilya mo, pinuno ka ng bayan mo, o anumang posisyon meron ka, tinalaga ka ng Diyos yan. Kailangan mong magliwanag, kailangan mong kumilos para maraming tao makakilala sa Panginoon. Kailangan natin magpakatatag at magpakatibay. At yung pangalawa, makita natin, kailangan natin magpakatatag at magpakatibay kasi yung issue ng pagsunod ay hindi ganun kadali. Yung ikaw na nagtuturo, may issue ka ng pagsuway. Yung nakikinig, the subordinate, may issue yan ng pagsuway. Paano na kung yung mga kalaban ng usapan, mas marami silang kakayahan. Paano tayo pabagsakin? Kaya dapat huwag titiwala sa sarili, magtiwala sa Diyos. Huwag gagamitin ang paraan ng tao, kundi paraan ng Diyos ang gagamitin. At nakita natin dun sa uli, na mahirap at mahaba kasi ang lakbayin, kaya kailangan tayong magpakatatag. Ang lakbayin na gusto ng Diyos ay yung kasama siya. Ayaw niya nagsasarili tayo. Kaya anumang sitwasyon meron tayo mga kapatid, huwag tayong uh, magsarili. Kaya natin ang Diyos, ang siyang maging kaagapay natin, maging katuwang natin sa lahat ng lakbayin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi ang pangako niya dito. Hindi niya tayo iwan. Ang kagandahan dito, nung pinangaral to ng Diyos, sinabi niya kay Joshua, nakita na ni Joshua yung finished product. Kaya nga nung nagkasala sila at natalo sa Ai, hindi siya makapaniwala. Inunit niya yung kanyang damit. At nagtanong siya agad sa Panginoon, bakit ganun? At dito, napakalaga na alam natin na lahat tayo ay tinawag para sa Panginoon. Hindi lang tayo nananatiling mga membro, ginagawa tayong leaders para gamitin ng Panginoon. Okay, sa pagwawakas, kung sakali bigyan tayo ng Panginoon na ipanganak muli, piliin tayo ng Panginoon na mabalik yung dati nating buhay. Ang tanong ko, pipiliin mo pa rin ba itong buhay na nilalakaran mo? O mag-iisip ka na isang buhay na gusto mong lakaran at hindi na yung dati? Ngayon, bagamat hindi mangyayari yan, pero ang ibig ko lang gustong sabihin, yung desisyon mo, ang siyang magsasabi kung ikay nagtagumpay at hindi nagtagumpay. Kasi lahat tayo pwedeng mamili, pero ikaw may hawak ng desisyon mo kung anong pipiliin. Dito sa ating nabanggit, dun sa journey, kaya sila hindi nagtagumpay, mas pinili nila yung desisyon nila para sa kanilang sarili. Kung ano yung maganda, kung ano yung masaya, ano yung walang problema. At yun yung pinili nila, kahit walang nangyari. Lahat sila ay hindi naging matagumpay. Pero sino man yung pumipili dun sa mahirap, pero alam niya, merong gagampanan para sa kanyang Panginoon. Merong gagampanan sa kanyang paglilingkod ay nagiging matagumpay. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang oras natin. Kung naglilingkod ka na ngayon,
Di ba? Naglilingkod ka na ngayon. Ang tanong ko, sa tingin mo ba mayroong pagkakamali sa paglilingkod mo? Mali kaya yan o tama? Kasi kung tama, tularan natin si Joshua. Gawin natin yung best natin. Gawin natin yung excellence natin. Gawin natin mapangyari yung lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin. Ang bawat oras ay pagkakataon na ginagawa ng Diyos para may pangaralan sa kanyang salita, para mag-impluensya, magliwanag sa gitna ng maraming tao. Kaya huwag tayong discourage, no? Dito sabi niya dun sa dulo, magpakatatag ka, huwag kong ma-discourage. Kasi kahit mahabang lakbayin, kasama mo ng Diyos. Kahit mahirap yung lakbayin, ang Diyos din ang siyang nag-mediator, nag-intercede para sa atin. Kaya dito, kailangan natin kilalanin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kailangan natin pagtiwalaan kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kailangan natin na abangan yung gagawin ng Diyos sa mga susunod na araw. Kasi pag nakita niyang excited ka na maglingkod sa Panginoon, nakaabang ka, tandaan natin, maglalagay ang Panginoon sa harapan mo. Paano mapaglingkuran mo siya? Paano magawa? Ang Biblia ay punong-puno ng cycle. Kadalasan, natin creation, maulit sa John 1:1, yung Torre ni Babel, naulit sa Acts 2, yung nakita natin yung Noah, yung Ark of Noah, naulit dun sa cross, na siyang type of Christ. Ngayon, ba't ko binabanggit ito? Kasi sa Bible, sinulat yung lahat ng nangyari sa mga Bible characters. Pero hindi lahat ng Bible characters nagtagumpay. Marami sa Bible characters hindi nagtagumpay, kagaya ni Judas, no? Kagaya ng mga hari, kagaya ni Solomon. Lahat sila nangarap din ng magandang bagay sa buhay nila. Pero dahil hindi nila pinili ang Diyos, mas pinili nila yung world, yung sistema ng mundo, nagdala yon ng malaking kapamakan para sa nila. Higit sa lahat, nagdala ng malaking kalungkutan. Kaya mga kapatid, ngayong naintindihan mo na yung desisyon natin araw-araw ay nakasalalay sa ginagawa natin sa pang-araw-araw. Kaya nga ang title natin ay Katagumpayan o Kapahamakan. At yun yung pinipili natin. Sa lahat ng galaw natin, namimili lang tayo. Tayo ba'y magtatagumpay o tayo mapapahamak? Alam niyo po, sa bawat nais nating gawin, bawa, atin ka ng church, yung desisyon mong yun, anumang desisyon mo, atin ka, hindi ka atin, ay nakasalalay yung mangyayari sa iyo in the future. Nakasalalay yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Nakasalalay kasi bagamat hindi na nakabase ang Diyos sa system of law, pero yung formula na anong iyong tinanim, siyang anihin mo, yun yung katiyakan na meron kaming tatanggapin na negatibo kung negatibo yung ating gagawin. Kaya nawa, wag tayong mapagod, wag tayong magsawa. Ang Diyos na siyang pumili kay Joshua, siya rin ang Diyos na pumili sa atin. Yung Diyos na nagtagumpay para kay Joshua, ang kaya magpatagumpay sa atin. Yung Diyos na tinanggihan ng Israel, ay siya rin yung Diyos na hindi mo dapat tanggihan. Isang Diyos na hindi mo dapat isang tabi, hindi dapat paglingkuran. Yung tipanan natin sa Panginoon, yung tipanan na yan, nakakonekta na tayo sa Panginoon. Ano mang gusto ng Panginoon, nakatali na tayo sa Kanya. Hindi natin yung ginagawa kasi wala tayong magawa. Or obliged tayo kasi baka parusahan tayo. Hindi. Kaya yun yung nilalatag ng Panginoon para gawin mo at pagpapalain kayo. Hindi tayo pinagpapala minsan dahil sa magaling tayo. Kaya tayo pinagpapala kasi nagtitiwala tayo sa Kanyang salita, subusun sa Kanyang parusahan. Sa panahon ngayon, iba-ibang lakbayan natin ginawa, lahat tayo magtagumpay. Kasi yung pagtitiwala natin sa Diyos, yung expectation natin na negatibo yung mundo, nagiging matagumpay tayo kasi nakatiwala tayo sa kakayanan ng Diyos, hindi kakayanan. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat sa iyo sa mga kapatiran na nakarinig ng salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng salita. Salamat, Panginoon,
Sapagkat alam po namin sa aming ginagawa sa araw-araw, ito'y dinadala mo kami kung saan kami papunta. Huwag niyo ngayon na tumulad kami sa Israel na nagreklamo, na umasa sa kanilang sa sariling kakayahan, pero kauli-ulian hindi sila naging matagumpay. Panginoon, tulungan niyo kami. Sa gabay ng Espiritu Santo, gawin namin ang lahat ng nais mo. Yung sa pagkakataon na makikita namin, Panginoon, kaya mong i-grab ng bawat anak mo, Panginoon, ang pagkakataon ito at sabihin, Panginoon, gusto ko maglingkod sa iyo. Panginoon, gusto kita paglingkuran sa lahat ng oras. Yan po ang panalangin namin, Panginoon. Hayaan mo na huwag maulit sa amin yung nangyari dun sa Israelita. Bagkus mangyari sa amin yung ayon sa pangako mo. Kayo po nawa ang tumulong at tumugod sa amin at kaya mo pagpalain ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon. Alam po namin na pagpapala mo ang aming kapitan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.